Buhay ba ang Ama? Kaya't kung susuriin ninyo, tunay na kay buti ng Ama. Tunay na kay dakila niya. Lahat ng dapat ay alam niya. Lahat ng karapat dapat ay binigay niya. Kaya, kung wala ka mang bigas, ngunit may araw, ibig sabihin, makakaapuhap ka pa rin sa bawat araw ng kailangan mo. Kung wala kang pera, basta may tubig, mabubuhay ka pa rin. Uminom ka ng uminom. Subalit, kung walang tubig at marami kang pera, mamamatay ka rin. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, tunay na karunong at napakarunong, matalino sa lahat. Kaya naman kahit magdumaing ang tao, wala akong pera. Ngunit mahal pa rin kita, anak. Bagamat wala kang salapi, sapagkat yung nilalagok mo sa akin pa rin yan. Wala ka man salapi, may hangin akong pinibigay para makalanghap ka at mabuhay. At sa tuwin ay sasabihin ko sa iyo, may dilimbang nagdaan sa buhay mo, nandyan ang liwanag. Patuloy na ibinibigay ko upang makilala mo ako. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Ang talinong panglupa ay kaiba sa talino ng Ama na pangkaharian at kaligtasan. Kaya naman, ang mga anak niyang umaangkop sa kanyang kabanalan, naghahanap ng kanyang matwid na karunungan. At ang bawat nakasusumpong nito, hindi nalilis siya ng daan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, kahit wala kang bigas, may tubig ka lang, pwede kang mabuhay. Ngunit kung marami kang bigas at wala kang tubig, hindi ka mabubuhay. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, kaya't huwag ninyong pakadibdibin ang bigas. Yaon lamang ang nais kong ipasambit sa aking ginagamit. Sapagkat, kailanman, kaya nga't ipinakita kung paano ang butil na isab lamang ng hinasik ay buhay-buhay. Upang matutunan din ninyo, mga minamahal ko, kung aalsa lamang ang inyong pananampalataya, anong hindi magbubunga sa inyo, bagamat kulang sa lahat. Sapagkat ang bungang mainam sa Ama nagmumula. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't, hindi ka man uminom ng gamot kung tapat kang anak ng Ama at pakikinggan mo lamang matuwid siya at isasabuhay mo siya sa buhay mo. Mari kanyang buhayin, pagalingin, ngunit kung lahat man ang uri ng gamot ay nilalagok mo at siya'y wala sa puso't isip mo, hindi ka gagaling kung hindi niya kagustuhan at hindi niya kalooban. Sa makatwid, siya ang tunay na buhay. Hindi ko tinurang huwag kayong lumagok ng gamot, kundi ang aking inililiwanag na mainam sa inyo, kahit di ka uminom ng gamot, kung ang Ama mo'y nasa puso't isip mo at nais kanyang pagalingin, kaya kanyang pagalingin. Sa makatwid, anong ibig kong ituran? Ang lahat pala sa iyo ay kaya niyang ibigay. Kaya't kung kikilalanin mo siya, siya ang iyong buhay, siya ang iyong kagalingan, siya ang iyong kaligtasan, siya ang lahat ng kagalakan mo habang may buhay. Habang may buhay, ang nasa ko ito, kayong lahat ay ganap na makatanggap sa liwanag na sa inyo'y binahaging ganap upang ito'y masilayan at sa inyong lahat ay dapat na manahan. Pawang katotohanan
ang aking inunang pahayag. Saan kayo hahanap ng gala? Maglibang ka man at magpahinga. Kung di ko kaloob na lumakas ka, hindi mo kakamtan, hindi mo masisiyahan, nasisidlan ang iyong kalooban. Tao, magnilay, magbulay kayo. Ano ang lakas na nawala sa inyo? Kung tuwirang katapatan ng puso nyo, ang siyang sa inyo'y masisilayan at matatarok. Maaarok ng amang sa inyo'y mayroong handog. Di baga may bibigay, ang sa inyo'y marapat. Kung natanggap nyo lang ang kaunawaan sa aking inulat at hinayag, na di tao ang nagluwal, kundi ginamit lamang. O aking mga mahal, ang sa kanya'y katauhan, upang patotohanan ko sa inyong lahat. Buhay ang Espiritu, liwasan man kayo sa bawat dako o saan man sulok sa daigdigang ito. Kayo'y nililingap, kayo'y binabantayan, kayo'y pinapatnubayang ganap. Tao, mahal ko kayo, di maramot ako, hindi sakim itong pagmamahal ko. Kaya't lahat kayo'y inunawa ko, pinagpaparayaan ko, pinapatawad kayo sa lahat ng kasalanan nyo, sa lahat ng kamalian ninyo. Tao, mahal ko kayo, bakit di manamnam nyo? Kung ganang pagkatao lamang ang magwiwika nito, saan sulok ng isip niya huhugutin ang lahat ng sa inyo'y narinig. O taong mga mahal ko, o taong minamahal ko, magnilay, magbulay kayo. Tao, mahal ko kayo, paano nyo kilala ang suma sa inyo at nagmamahal, kung di kumikislot sa puso nyo ang tuwirang mainam na pandamang sa wika ko, ay tuwirang kakamtan at tuwirang nanam namin nyo. Tao, mahal ko kayo, katotohanan lamang. Antig ng puso nyo ay binibigay ko ito, upang tuwirang patunayan nyo na mayroong pagmamahal. O aking mga minamahal, o aking mga minamahal, o aking mga minamahal na tuwiran, sanda ko ninyo maaabot, at pagdakay ipagkakalo ninyo sa kapwa nyo ang mga bagay na kung wala sa inyo ay binuhay, sa lupa ay nagkalat.
Sa lupa ay hinasik, sa lupa ay pinatubong, ganap tao, magbulay, magbulay nga kayo. Kung tapat ang puso nyo, mararamdaman nyo ay ang lakas at tapang na labanan nyo ang buhay nyong kaloob sa inyo pagkat hindi ninyo batid. Pagkat walang nakababatid, walang magsasabing bukas o makalawa at sa isang taon at lilipas pa mga ilang pong taon na ako'y buhay, saka na ako magbabago at doon ko gagawing isusuko ang buhay na pahiram. O aking mga minamahal, o aking mga minamahal, o aking mga minamahal, na nilatang magnilay, magbulay, magtanto kayo. Niloob kong maganap ito, paguri ng katawan, nitong sakin na ginamit sa inyo mga anak upang aking patotohanan. Sinong makakaawit, sinong makakasigaw sa pag-awit na mayroong kapagalan, katawan niyang taglay, di bagat hihingal, mawawala ng lakas, mawawalang pwersa at hininga, hindi maaabot niya ang tinig na aking nasa inyo'y patotoo na ginagamit ko lang siya tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Mula sa unang araw, nagamitin ko itong si Constancia. Wala pang pinalagok ni anuman maliban ang hangin ko, maliban ang dampi ko, maliban ang salita ko, pagmamahal ang sa inyo ay nag-akay at nagpanasa. Kayo ay dumito, kayo'y pumarito, at ni isa man na gumaling, wala siyang kabatiran, ni hindi niya alam, ni hindi niya nalaman kung paano ang aking kaparanan. Bakit nagsigaling sila, ngunit ngayon nasaan? Lahat ng marupok, saan kakamtin ang tibay at tatag upang maging ganap na makalabang matuwid ng amoy gawin, ng amoy unahin, ng amoy tuwirang kamtin tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Kung nararamdaman nyo lamang sa tuwing sasambitin ko ito, maapuhap nyo, di nyo man nasisilayan ng mata. O aking mga minahal, o aking mga minahal, o aking mga minamahal na nilatang tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Sinong sasambit nito at magagawad sa inyo? Di bagat ang tao may hangganan,
ang kanyang pagmamahal mayroong hangganan. Ang kanyang lakas mayroong hangganan. Kanyang buhay o tao, magbulay, magnilay kayo. Saan sa puso nyo, doon tumibok na ko. Sa sulok ba o sa dulo, o dili sa gitna ito, naway huwag lamang gayon, kundi buong puso nyo ay masalikop na totoo, upang kayo'y maging marapat, upang kayo'y maging dapat, upang kayo'y maging katotohanan ay kamtan. Yamang kayo'y naririto, magnasa na kayo tao, sa paglingap ko'y maging totoo na madama, upang maging lubos kayo na di ninyo nababati, hindi ninyo maliliri, hindi ninyo matatarok. Kung ganang pagkatao kayo na naghahari sa inyo, isip at damdamin ay di ganap kayo. Yan ang totoo, alingas-ngas kayo. Pag-aalinlangan ay di maparam sa inyo, pagkat hindi nyo nga batid ang sakin ulan. Noon, ngayon at kailanman, o aking mga minamahal, bawang katotohanan ang sakin niluwal. Bahid ng dugo ko, di ninyo naamoy, ni hindi nyo nasilayan ang sakit na naranasan, kaya't kayo'y aking dinulatan, upang sa pamamagitan ng aking espiritu ay makadama kayo, taong mahal ko. Magnilay, magbulay, magtanto kayo. Sulong-suriin nyo kung ganang pagkatao, may luluwal baga mga sinambit ko. Magiging tinig niya bagang narinig nyo, patutuo ko sa inyo, ako'y espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y nagliwanag. Walang nauna na di mahuli, walang nahuli na di mauuna. Ang masakit sa inyo ay huwag gawin sa kapwa nyo, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko. Nekkarameneyahanam, sumainyong kapayapaan, mga minamahal.
Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin, purihin. Kung nakadama po kayo, naantala man po, subalit bumawi naman ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung minsan, huwag kang manghina. Baka sa iyong dinaranas, tinitingnan ng Ama kung paano ka tumanggap sa Kanya. Kung paano ka nagpapakilalang tapat at makatotohanan. Paano kung di mo pinaglaban yung nakilala mo na siya at nadama mo at ang tinanggap mo kung paano ang katawan mo ay nanghihina at mayroong pagsubok ka. Di, bagsak ka na. Kulelat ka na naman. Sa halip na pang-ilan ka na sagrado. Nang magsuri ang Ama, lumagpak na naman. Paano ka makakahabol sa kanyang mga inihahandang gantimpala? Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal, sapagkat habang may buhay, sa Kanya ka dapat mangunyapit, manalig umasa, at maging tapat. Sapagkat, wika nga, marami siyang paraan kung paano Kanya aagawin sa sanlibutan. Ngunit marami ring pamamaraan sa sanlibutan kung paano katutuksuhin at nang sa Kanya ay mawalay. Marami siyang paraan kung paano ka iaangat siyamang ikay nadupilas at nasaktan upang ang iyong sakit na naranasan ay Kanyang maibsan. Subalit paano kung ayaw mo na ang Kanyang mga kataga, ayaw mo na ang Kanyang mga mabubuting balita, na ang palagay mo'y marami ka ng alam, na ang palagay mo'y marunong ka na, at sapat na yaon. Pakatandaan ninyo, marami mang ginagamit sa daigdig, iba't iba inuulat, iba't iba pahayag, at hindi lahat ay tapat. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Ang tunay na matapat, espiritong ganap. Ngunit, ang may halo ay pilak, kaya't hindi purong ginto ang sa inyo'y matatanggap. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung susuriin niyo naman ang pagkatao ng mga ginagamit, hindi niyo rin maaarok maaabot. Kung pasakasaka, panakanaka, ninyong makakasama at nakikita. At pag nakita pa, ang mali ang pinakikita sa inyo ng kalaban upang huwag kayong maakit sa mabuti ng nagpapakatotoo, samantalang ginugusto nyo'y huwad na tao. Sumayin niyo ang katotohanan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nakikipagtotoo, lumalaban sa kabilaman ng pahintulot na sa kanya'y maganap. Patotoo lamang na kung nasa iyo ang Ama, kaya mo yan. Sapagkat kung ikaw lamang, sadyang di mo makakaya. At kung pagkatao ka, sadyang di mo maabot. At di magtatama sa puso mo, at di mo maarok ang sa Ama at sa sanlibutan at kapwa-tao. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, maliwanag. Marami pa akong sasabihin, wika ng Kristo.
ayon kay Juan. Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Kaya, nakaunawa po ba kayo? Sapagkat, ang Espiritu ng katotohanan siyang naghahayag ng pawang katotohanan ng nasisilayan niya sa sanlibutan at nasisilayan niya sa Ama at kanyang kaharian. At ibinababa sa sanlibutan upang maunawa ng tao at matanggap at makakilalang ganap. Sa makatwid, mga minamahal, nakaunawa ka na ba sa larangan ng kabanalan? Ipaglaban mo yon sa mga pinagdaraanan mo. Panaligan mong di ka pababayaan ng Diyos mo. Sapagkat kung manghihina ang loob mo, wala nang magpapalakas, kundi ang Ama, at tumina ka pa. Pati yung nagpapalakas sa iyo, hihina rin kung hindi ka tatanggap. Tama ba ga? O sige, halimbawa kayo, mga alagad kayo, pinalalakas kayo ng Espiritu ni Apo Kunching na mula sa Ama at Anak. Ngunit ayaw nyo magpalakas. Lalakas ba kayo? Kanino ang kasalanan? Kanino pagkukulang? Kanino kamalian? Sino sisisihin nyo? Sumayin nyo ang kapayapaan nyo. Magandang umaga sa pahapon, mamaya. Mga mahal, kapag halimbawa sa isang bukirin walang tubig at wala nang aasahan, tigang na tigang, nagbibitak ang lupa, kailangan ng tubig. Ngunit, buhay ang Ama, malakas ang pananampalataya ng may-ari ng bukid. Ang sabi niya, wala na pong tubig dito, wala na akong makukuha ng tubig kahit saan. Ngunit ikaw, Ama, kahit sa itaas, makapagpapababa ka ng tubig. Buhay ba ang Ama? Kaya, hamog, ulan, nadidiligan ang bitak na lupa. Tama po ba? Sa makatwid, ikaw din ay umasa sa gayong kaparaanan niya na may magagawa siya, hindi kanya ilulugmok, hindi kanya pababayaan kung tapat kanyang anak. Wala namang may gusto sa mga nagaganap sa mundong ito, maliban ang gumugustong magkasala sila, maliban ang may gustong mandihado ng kapwa-tao, manloko ng kapwa-tao. Subalit yung may gusto sa kabutihan at nagpapakabuti, kailan may walang may gusto na gustuhin niya at di niya gusto na siya'y manloko ng kapwa-tao tulad ng Kristo. Sa makatwid, sa palagay man ng tao, ang Kristo'y manloloko, ngunit ang Ama'y totoo, pinatotohanan niya ito sa bawat nakipagtotoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, nakalaban ang mga alagad ng panahon na yon, na sinidlan ng tapang, sinidlan ng talino, ng lakas, ng kakayahan, ng galak, ng kapayapaan. Kaya pakibaka sa larangan ng kabanalan. Kaya lahat ng lingkod, kung hindi sisidlan ng gayon, walang magiging tapat na lingkod. Buhay ba ang Ama? Noon, ngayon, at kailanman, kapag ang pinanaig ay pagkatao, lalo't higit kung maraming pinagdaraanan ito, tunay na hindi nga makalalaban at hindi na lalaban, kundi igugupo na ang sarili, tatalikda na ang pananampalataya. Kaya, matibay ka bang anak ng Ama? Purihin mo siya, damdamin niya yan na pinagkaloob sa iyo. Tapat ka bang anak niya? Hindi ka ba nasindak? Hindi ka ba natakot sa mga kaganapan? Bagkus lalo ka pang lumalaban at lalo mo siyang pinanaligan. Anak
ka nga niyang matatawag, sapagkat alam mong may kapangyarihan siyang hindi kaya ng tao, kaya't kailanman ang masikip ay napapaluwang niya. Ang makipot, napapalapad niya. Buhay bang Ama? Kaya't ng panahon nila, pakinggan po. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. Noon pa man pala, kapwa nila lingkod, inuutusan, may tinuturo, may pamamaraan, nagbabahaginan, nagsusunuran. Nawa nga, maganap na yun. Habang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod at nag-init ang kanyang kalooban. Kaya nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos. Doon sa kanilang sinagoga at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. At nakatalo niya rin ang ilang bayan at ang ilang mga pilosopo, Epikureo at Estoico. Ano ba ang ibig sabihin sa atin ng nagmamarunong na ito? Anang ilan, sabi naman ng iba. Ganyan ang sabi nila sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, "Maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ng mga sinasabi mo, kaya ibig naming malaman ang kahulugan nito, sapagkat wala nang ginagawa ang mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon, kundi makinig at mag-usap-usap tungkol sa bagong bagay." Kaya't tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan sa Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko,